Ang eksena ay nagaganap sa isang paaralan, sa pagtapos ng mga klase sa araw na iyon. Si Jaehyung at Hyukjin ay puno ng saya, at ginhawa na para bang sila'y pinalad na makalaya mula sa rutina ng paaralan. Si Jaehyung ay nag-imbita kina Youngchan at Ijin na sumali sa kanila sa isang laro sa computer shop. Ngunit, ang pag-aalala ay sumapantaha sa mukha ni Youngchan. Ang kanyang pag-aalala ay ukol sa braso ni Jaehyung. Gayunpaman, si Jaehyung, na may halo ng katatawanan at kaseryosohan, ay pinawi ang pag-aalala. Tinitiyak na ang kanyang mga daliri ay handa para sa gawain, at kayang-kaya niyang gamitin ang mouse ng maayos. Ang kanyang komikal ngunit seryosong ekspresyon ay ikinagulat pansamantala ni Youngchan at Ijin. At may tensyon sa pagitan ni Hyukjin at Jaehyung. Sinasabi ni Hyukjin na ginagamit lang ni Jaehyung ang kanyang masakit na braso bilang dahilan para gumawa ng kalokohan kapag ito'y natalo sa laro. At si Jaehyung ay tinawag na genius si Hyukjin habang may mukha siyang nakakatawa. At bigla si Jaehyung ay iniimbitahan si Sukjo na sumama sa kanila para sa kanilang paglalaro, at siya na ang taya sa pagkain bilang pasasalamat sa utang na loob. Sa umpisa, nagulat si Sukjo pero pumayag din siya. Biglang sumingit si Yuna, sabay sabing gusto niya ring sumama. At nagulat ang lahat sa nakakatawang mga muka dahil sa biglaang sambit ni Yuna. Excited si Yuna at tinanong kung may problema ba kung sasama siya, pero nag-atubiling sagot si Hyukjin. Biglang naputol ang usapan dahil kay Sukjo, na diretsahang tinanong si Ijin tungkol sa kanyang level sa laro. Nang malaman na bronze level lang si Ijin, gumawa ng nakakatawang mukha si Sukjo at umikot. Nagulat at nagtaka sina Hyukjin, Youngchan, at Ijin sa ginawa ni Sukjo. At medyo naasar si Ijin sa nakangiting mukha ni Sukjo. Lipat ang eksena na nasa computer shop, abala at seryoso sa laro sina Jaehyung at Hyukjin. Excited si Jaehyung at sinasabihan niya si Hyukjin na engage o lumusob sa kalaban sa laro. Nalito at nainis, sagot ni Hyukjin na hindi magandang ideya yon at tinawag niyang baliw si Jaehyung. Samantalang si Youngchan, ngingiti-ngiti lang habang naglalaro, at tahimik lang si Ijin. Biglang sigaw ni Jaehyung kay Hyukjin na gamitin ang kanyang ult o ultimate ability. Pero iritado pa rin si Hyukjin, tinanggihan niya ito at mas pinili niyang umurong sa laro. Habang maingay sina Jaehyung at Hyukjin, nasa likod lang si Yuna at nanonood sa kanilang lahat. Puno ng tensyon ang kapaligiran, pinuna ni Hyukjin si Jaehyung dahil sa tingin niya ay sinimulan lang ni Jaehyung ang laban sa laro tapos tumakbo. Pagkatapos ng mainit na laro, binati ni Hyukjin si Jaehyung ng may pagkapanuyang puri dahil sa kanyang galing sa pagtroll, sinasabing mas masahol pa siya kaysa kay Ijin ngayong araw. Bago magsimula ng bagong laro, nagdesisyon ang grupo na kumain muna. Habang kumakain, patuloy silang naglalaro, at si Yuna ay palihim na tinitingnan si Ijin buong oras. Nang matapos ang kanilang bonding, kanya-kanyang uwi na sila. Habang naglalakad si Ijin, tumawag sa kanya si Dayon para tanungin kung kumain na siya. Sinabi ni Ijin na pauwi na siya at malapit na sa bahay. Pagkasabi niyon, nakita niya si Dayon at ang kanyang lolo na naghihintay sa harap ng kanilang bahay. Nakasalubong ni Ijin ang kanyang lolo at si Dayon na papunta sana sa palengke para bumili ng mga grocery. Nag-alok si Ijin na sasama siya. At kahit nag-alala ang kanyang lolo na baka pagod siya, nagpumilit si Ijin na ayos lang siya dahil nag-hangout lang naman sila kanina. Ngumiti si Dayon sa kanilang dalawa na nagpapahiwatig ng mabuti na relasyon sa pamilya. Lumipat ang eksena sa grocery store kung saan masaya silang nag-shopping at makikita yon sa kilos ng bawat isa. At pagkatapos bumili, nag-alala ang lolo ni Ijin sa bigat ng dala at nag-alok na hati nito. Pero pinanindigan ni Ijin na ayos lang siya. Habang naglalakad pa uwi sina Ijin, ang kanyang lolo, at dayon nang biglang maging alerto si Ijin at lumingon sa isang kanto. Ito ang unang beses na makikita si Ijin na talagang nagulat at naging sobrang maingat. Nakita niya ang isang tao na pinagmamasdan sila at binati siya bilang 001. Nagdulot ito ng mga alaala para kay Ijin na naalala ang kanilang nakaraan ng pagsasanay at mga misyon ng magkasama. Habang titig na titig siya sa taong iyon, at nasa estado ng pagkagulat, parehong napansin ni Dayon at ng kanyang lolo ang kanyang hindi pangkaraniwang katahimikan at itsura ng pag-aalala. Nang tanungin tungkol sa estranghero, nag-atubiling sagutin ni Ijin pero sa huli ay tinukoy ito bilang isang kaibigan. Nagtanong pa ang kanyang lolo kung galing ba sa dati niyang tirahan sa ibang bansa ang tao na sinagot naman ni Ijin ng simpleng o.
Lumapit ang misteryosong tao kay Eugene at sa kanyang pamilya. Nagbigay ng maayos na pagbati ang lolo ni Eugene, gayon din si Dayon. Sa buong oras, kitang-kita na alerto at nagbabantay si Eugene habang tinitingnan ang tao. Ngingiti-ngiti ang tao kay Eugene na may kasamang mali siya, na nagdaragdag sa namumuong tensyon. Nag-alok ang lolo ni Eugene ng dinner sa tao, na wala sa oras na nagulat pero tumanggi, sabay sabing dumaan lang siya. Nagdesisyon ang lolo ni Eugene na sila ni Dayon ay magpapatuloy na sa paglalakad para bigyan ng pagkakataon si Eugene at ang misteryosong tao na mag-usap. Pumayag si Eugene at nagpatuloy sa paglalakad ang kanyang lolo at si Dayon. Ang misteryosong tao, kay Eugene na may nakakakilabot na pagbati, mukha kang malusog para sa isang patay na tao. Nagulat si Eugene at tinanong kung paano siya natagpuan, na tinatawag niyang 006 ang misteryosong tao. Ibinunyag ni 006 na nalaman na ng kampo, na buhay pa si Eugene at aktibong hinahanap siya. Ipinaliwanag ni 006 na malapit siya sa isang misyon at nagdesisyong hanapin muna si Eugene bago ito matagpuan ng kampo. Sinabi niyang mahirap hanapin si Eugene pero binalaan siya na madaling matutukoy ng kampo ang kanyang lokasyon. Sa isang madilim na paliwanag, sinabi ni 006 na kapag nangyari iyon, siya ay siguradong utusang tapusin si Eugene. Mabigat ang atmosfera ng tensyon at pangangailangan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Eugene nang marinig ang revelasyon ni 006. Sinubukang pag-aanin ni 006 ang tensyon sa pamamagitan ng pagsasabi kay Eugene na walang dahilan para maging sobrang maingat at dumating siya para makipagkita sa isang dating kasama. Bagaman may banta noong una, ang tono niya ngayon ay tila hindi na gaanong nakakabahala. Nanatiling tahimik si Eugene, marahil ay pinoproseso ang nangyayari at sinusukat ang tunay na layunin ni 006. At binago ni 006 ang focus at tinanong si Eugene, na tinatawag niyang 001, kung may pagkain ba ito, dahil sobrang abala siya sa paghahanap kay Eugene at di na niya nakuhang makakain. Sa eksena na ito, sa lugar ni Chief Ocha Dusik. Sinabi ni Yongso kay Chief na ang high school student na biglaang dumating ay humiram ng motorsiklo, kaya pinahiram nila ito. Nagulat si Chief at sinabing dapat sana ay nagpaalam muna ang bata bago dumating. Napansin din ni Chief na sa kanya pala ang motorsiklo na pinahiram kung saan kinumpirma ito ni Yongso. Siniguro naman ni Chief kay Yongso na hindi ito malaking issue dahil hindi na niya ginagamit ang motorsiklo. Binanggit ni Yongso na nagulat sila sa biglaang pagdating ng high school student sa kalagitnaan ng gabi at napapansin niya na natatakot na siya sa mga ganong uniforme ngayon. Lipat ang eksena at makikita si Eugene na mabilis na nagmamaneho ng motorsiklo. Habang siya'y nagmamaneho, tumawag sa kanya si Sukjo. Ipinabatid ni Sukjo kay Eugene na sinusundan niya ang taong pinapabantayan ni Eugene. Sinabi ni Sukjo na kakaiba ang galaw ng taong iyon, parang iniwasan niya ang mga CCTV, na nagpapahiwatig na tinatago niya ang kanyang mga galaw. Naguluhan si Sukjo sa ganitong kakaibang kilos at tinanong si Eugene kung ano ang nangyayari. Ang tanging sagot lamang ni Eugene ay personal na issue na nag-iwan kay Sukjo na medyo nadismaya at gumawa ng nakakatawang mukha. Abala si Sukjo sa kanyang training pero naiisip niya ang kasalukuyang sitwasyon. Nagtataka siya sa biglaang kagipitan at lihim na aksyon na ginagawa ni Eugene. Napansin niya na may plano na talagang sinusundan si Eugene dahil tinanong nito ang tungkol sa galaw ng target. Ang target ay isang dayuhan, kaya mahirap para kay Sukjo na kumuha ng karagdagang impormasyon. Iniisip niya kung ano talaga ang nangyayari. Lumilipat ang eksena kay Eugene na nasa isang liblib na lokasyon. Malalim siyang nag-iisip at maingat na kinokompute ang kanyang mga hakbang. Napagdesisyonan ni Eugene na ang kanyang kaaway, na kilala bilang 006, ay kamakailan lang dumating sa lugar dahil nagtatago ito sa isang liblib na lokasyon at hindi malapit sa kanya. Ramdam ni Eugene at alam niyang may mga taong kailangan niyang protektahan at naniniwala siyang ang pagkaantala ng aksyon ay magdadala lamang sa kanya ng disadvantage. Malinaw ang kanyang desisyon, kailangan niyang tapusin ang sitwasyon kaagad. Samantala makikita si 006 na nagpe-prepare ng kanyang baril. May tumawag sa kanya at ito ay ang lalaking na may eye patch. Tinanong ng lalaki si 006 kung bakit siya nasa Korea. Paliwanag ni 006, dumating siya sa Korea dahil nalaman niyang buhay pa si Eugene
ang taong kasama niyang sumailalim sa pagsasanay at itinuturing na ngayon na isang traidor. Sinabi niyang kamakailan lang siyang natapos sa isang misyon malapit doon kaya kinuha niya ang pagkakataon para patayin si Eugene. Sinabi ng tao na may patch na mas mapapalagay siya ng loob kung si 006 ang gagawa ng trabaho na patayin si Eugene na itinuturing na traidor. Pinapayuhan siya ng tao na maging maingat, ipinaalala sa kanya na si Eugene ay dating may titulong 001. Tumugon si 006 na matagal na mula nang huli silang magkita ni Eugene. Dagdag pa ng tao na may patch, si Eugene ay matagal nang nagtatago na nagpapahiwatig na baka wala na siyang practice sa larangan ng trabaho sa field. Samantala pagkatapos na ang tawag sa telepono ni 006 bigla napansin niya si Eugene na biglang naroon pasugod sa kanya mula sa likuran. Agad siyang kumuha ng kanyang baril, pero natakil siya ni Eugene kaya pareho silang bumagsak sa lupa at nabitwan ang baril at lumayo ito sa kanila. Nag-isip si 006 kung paano siya natunton agad ni Eugene. Iniisip niya kung ginamit ni Eugene ang mga surveillance camera dahil madami ito sa lugar. Medyo hindi siya makapaniwala kung gaano kabilis siyang natukoy ni Eugene matapos silang maghiwalay. Si Eugene, nakilala sa kanyang katahimikan, ay simpleng nakatayo lang at tinitingnan si 006. Sinabi ni 006 na mukhang tahimik pa rin si Eugene na nagpapakita at nananatiling pareho sa kanilang dalawa sa kabila ng mga taon at nagbago na mga sitwasyon. Sa tensyonadong eksena nagkaroon ng matinding laban si Eugene at 006. Pinakita nila ang kanilang galing sa paglaban sa pamamagitan ng pag-atake, pag-block, at pag-iwas sa isa't isa. May punto na sinubukan ni Eugene na sipain si 006, pero sinamantala ito ni 006 para hawakan ang paa ni Eugene at biglang isang slice gamit ang kutsilyo ang lumitaw, sabay sabing mas malakas na si Eugene kaysa dati. Umiwas si Eugene sa mga pag-atake ng kutsilyo mula kay 006. Samantala nakakita siya ng pagkakataon at napigilan ang kamay na may hawak na kutsilyo ni 006, subalit nahagip pa din siya ng kutsilyo sa balikat pero kahit na may sugat siya sa balikat. Umilag pa rin si Eugene sa isa pang suntok at nagawang pilitin bitawan ni 006 ang kutsilyo. Ngunit agad na nakabawi si 006 at binigyan si Eugene ng matinding sipa sa tiyan na nagpatalsik dito. At agad kinuha ni 006 ang kanyang baril na nawala, ngunit bago pa man maiputok ang baril, binato na ni Eugene ang kutsilyo na tumama sa balikat ni 006. At hindi ito ininda ni 006 at pinutukan pa rin si Eugene gamit ang kanyang baril. Mabilis na umiwas si Eugene sa mga bala at nakakita ng pwestong pagtaguan at naubos na ang bala ni 006 sa kanyang magazine. At bigla si 006 ay nagmamadali na umalis at kinuha ang kanyang mga gamit para makatakas. Si Eugene, na may sugat sa paa, ay nakita nito at naramdaman ang pangangailangan na habulin siya. Kahit na may sugat siya, tinangka ni Eugene na tumakbo para habulin si 006, ngunit hindi na ito umabot at habang pinagmamasdan niya si 006 na papalayo na wala na siyang magawa, naalala niya ang kanyang kapatid at lolo. At biglang sa hindi inaasahan, isang kotse ang bumangga sa motorsiklo ni 006, kaya tumalsik siya sa lupa. Gulat na pinapanood ito ni Eugene. Bumukas ang pinto ng kotse at lumitaw si Sukjo, ang driver. Tinanong ni Sukjo kung tama ba ang kanyang ginawa na makialam, at sinagot siya ni Eugene na tama ang kanyang desisyon. At napawi ang pag-aalala ni Eugene. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.